Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay. Pakibati muna ang bawat isa ng Happy Easter. Bagamat medyo puyat-puyat pa tayo sa pagsalubong ng kanyang muling pagkabuhay, pero ngayon po ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pong pagpapahayag na si Kristo ay nabuhay at ang pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa atin ng pag-asa. At pakatandaan natin mabuti sa lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Hindi ito nagtatapos sa paghihirap, hindi nagtatapos sa pagpapakasakit, at lalong-lalo na hindi nagtatapos sa kamatayan, dahil ang pinakatapusan ng kanyang misyon ay ang kanyang pagkabuhay. At sa mga susunod ng mga linggo, patuloy siyang magpapakita sa mga alagad, maghahatid ng mensahe bago siya tuluyang umakyat sa langit.
Kaya ngayon, isang kwento na ibinabahagi sa atin at nawa ay ating tanggapin. Bagamat ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ang pinakasentro ng ating pananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabuhay ka na rin. Pero ulitin ko, no? Hindi tayo mabubuhay muli kung hindi tayo dadaan sa proseso ng kamatayan. At maraming kamatayan ang dapat na mangyari sa atin. Kamatayan ng kayabangan, kahalayan, kayabangan ng pagiging sakim, pagiging makasarili, kayabangan ng pagiging ganid, ganid sa pera, ganid sa kapangyarihan. Lahat ng iyan na nagpapalayo sa atin sa Diyos, kailangan tayong mamatay diyan. At gaya nga ng ipinahayag ngayon, maniwala ka mat sa hindi, pero natapos ni Jesus ang kanyang misyon. Kaya ngayong detalye na ipinapaliwanag po dito, wala nang laman ang libingan kung saan inilagay ang labi ni Jesus nung siya po ay mamatay nung panahon ng Biyernes Santo at ngayon ay wala nang laman at ang sabi dito, nakita ni Pedro na ang mga kayong lino, yung ibinalot sa ulo at maging sa iba pang mga nakabalot kay Kristo, ito po ay nakatiklop. Walang kumuha, walang nagnakaw, dahil wala naman pong magnanakaw, ang aayusin pa ang gamit. Kaya ito po yung pananampalataya na ating pong pinangahawakan. Di man natin naranasan ng personal noon, no, ilang libong taon na rin ang lumipas, pero ito ang itinuturo sa atin ng simbahan sa tulong ng Espiritu Santo na dapat nating paniwalaan, dapat nating sampalatayanan. Kaya muli, Happy Easter po sa inyong lahat. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan
na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At Happy Easter po. Pakibati naman ang katabi ng Happy Easter. So yung season natin, nagpalit ulit tayo mula sa season of Lent o Quaresma. Ngayon ay Easter season tayo o Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon ay ipinapahayag na natin na si Kristo ay muling nabuhay. Sabihin nga ulit sa katabi, nabuhay na si Kristo. So kaya mahalaga din po tayo bilang mga Katoliko, dapat mas nagiging aware tayo sa nangyayaring pagbabago sa liturhiya na ating pong dinadaluhan, lalo na tuwing linggo. So dapat napapansin din natin yan, nang sa ganon kung sakaling tatanungin kayo ng mga bata, ng mga anak ninyo kung ano nangyayari, bakit dati wala namang kandila, walang Paschal candle, wala yung image. So responsibilidad natin mga nakakatanda na ipaliwanag sa kanila ang mga bagay na ito. Kaya dapat lalo tigin, maunawaan at unawain natin ng mabuti. So ngayon, nabuhay na si Kristo. Kahit wala ka kagabi, nabuhay na si Kristo. Kahit wala ka nung salubong ng pagtatagpo, buhay na si Kristo. Maniwala ka man o hindi, buhay na si Kristo. Pero para sa ating lahat, nawa ang mensahe ng muling pagkabuhay ay tumimo din sa ating mga isipan. Tatlong bagay po. Ang dulot ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, una ay ito'y naghahatid sa atin ng pag-asa. Sabihin nga ulit sa katabi, may pag-asa ka pa. So pag-asa, dahil kung babalikan natin ng kaunti, ang naranasan ni Jesus bago ang pagkabuhay, di ba halos napakatindi ng kanyang pinagdaanan, nagpakasakit, iniwan, nalugmok, halos dapang-dapa na siya, nampasanin niya ang krus, ilang beses siyang nadapa, trinaydor, pinagkanulo, as in dapang-dapa si Kristo. At ipinako sa krus, namatay. Akala natin tapos na, pero hindi pa. Dahil hindi doon nagtatapos ang ating buhay. Dahil pagkatapos niyan, may pagkabuhay. At sa pagkabuhay, may pag-asa. Kaya sa atin po, baka lang nararamdaman natin o naiisip natin na wala na tayong pag-asa kasi isa nangyayari sa karanasan mo, sa buhay mo na parang napakabigat na ng problemang pinagdadaanan mo, na sa tingin mo wala nang solusyon. Pues ngayon, ang mensaheng ito na nagsasabing may pag-asa pa. Okay lang yan. Kung madapa ka na, tandaan mo po, pag nadapa ka na, wala ka nang ibang pupuntahan pa, kundi pabangon na. Babangon na. Kaya may pag-asa. Kaya nga sa nangyayari, kung sa tingin mo napakabigat na ng problema mo, isipin mo lang, sa bansang Iran, sa bansang Israel, minuminuto, nanginginig sila sa takot na baka sa kanila na bumagsak ang mga missile na pinagpapalitan ng bawat bansa. Meron pa bang titindi dyan? Ngayon, nakakatulog ka pa naman ng mahimbing. So, wala pa. At pasalamat tayo sa Diyos na hindi pa tayo umaabot doon. Pero ulitin ko po, kung sakaling pakiramdam mo, dapang-dapa ka na, pues ang mensahe ng pagkabuhay, mabubuhay ka na ulit. Pangalawa po, pagbabago, ang dulot o diwa, mensahe ng pagkabuhay, ay panawagan naman sa atin ng pagbabago. Namatay si Kristo,
dahil sa ating kasalanan, muli siyang nabuhay para tayo maligtas mula sa kasalanan. At yung bahagi naman natin na nawa ay tayo din magsumikap na mabago ang mga bagay na dapat nating binabago. At panghuli, ang mensaheng ito, hindi lang tayo basta, okay, Happy Easter, bati na lang tayo, Happy Easter. Pero sa bawat pagbati natin, kalakip niyan ay ang misyon. Ang misyon na ipahayag. Bukas po, no? Babalik na yung iba sa inyo sa mga trabaho, yung mga bakasyonista, makikita kayo. Ang kwento nila, ang ganda ng beach na napuntahan namin. Ang ganda ng napasyalan namin. Pero nawa kayo, ang masabi nyo, nagsimba kami. Nagdasal kami. At naranasan namin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bawi kayo. No? Marami pa naman bakasyon, marami pang pagkakataon, pero yung pagkakataon na ito, minsanan lang, isang beses lang sa isang taon nagaganap. Kaya hindi para ipagyabang, hindi para maging mayabang, kundi para maging misyonero na ipinapahayag na si Kristo ay muling nabuhay. Gaya ng nasabi ko kanina, mayroon tayong pinagdaraanan, nasa krisis tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa, kailangan lang may baguhin sa mga lifestyle natin kung gusto nating mag-survive, babaguhin lang natin yung pamamaraan ng paggastos, iisipin lang natin kung ano yung mga importanteng dapat gastusan, nang sa ganon ay magpatuloy tayong mabuhay na nananampalataya kay Kristo. Amen. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang magkasundo tayo sa amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay. Buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta
kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Pasko ng muling pagkabuhay. Muli, pakibati ang bawat isa ng Happy Easter. So pakatandaan po natin na itong pagdiriwang na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ay aabot po ito ng 6 na linggo. So, tandaan niyo po ulit, no, yung pinapaliwanag natin na dapat nagiging aware din kayo na mayroon tayong season na sinusundan kakatapos lang ng Lent o Quaresma, yung Lent season, at tumabot po yan ng 5 linggo para sa paghahanda nitong Pasko ng pagkabuhay o yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At 5 linggo rin natin o 6 na linggo rin natin itong aalalahanin dito sa tinatawag nating Easter season. Okay po? So ngayong nasa linggo tayo ng Pasko ng pagkabuhay. Ngayon yung unang linggo. Wala ka man kagabi, wala ka man kaninang madaling araw o ng pagsalubong, pero ito ang ipinapahayag ngayong araw na ito, na buhay na si Kristo. Pakisabi nga ulit sa katabi, buhay na si Kristo. Pakisabi ulit, sana mabuhay ka na rin. Pero choice mo yan, ha? Dahil tandaan niyo po, si Kristo hindi nanatili sa loob ng libingan. Kung aalalahanin natin, binuhay niya si Lazaro at tinawag si Lazaro, lumabas ka, Lazaro. Ngayon, si Kristo ay kusa at sa kanyang sariling lakas na buhay at lumabas ng libingan. So anong dahilan? Anong dahilan mo para manatili ka sa libingan? Kaya nawa ang mensahe ng Pasko ng pagkabuhay ay atin pong mapagnilayan. Una, ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay nagdudulot ng pag-asa. Pakisabi po, pag-asa. Pag-asa. Ulit, pag-asa. Pag-asa. Yan. Atin ulit alalahanin. Di ba, napakatindi po ng pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Akala natin hanggang doon na lang sa Huwebes Santo. Kasi matindi yung kanyang paghihinagpis. Halos umiyak na siya, yung pawis niya dugo na. Pero itinuloy niya. At doon sa araw ng pagpapakasakit, nang siya ay ipagtatwa, nang siya ay ikaila, pasanin ng krus, na halos dapang-dapa na parang sa karanasan natin, kaya pa ba?
At kinaya pa ni Jesus. Nadapa na ng ilang beses, bumangon. Hindi pa nakontento ang mga nagpapahirap sa kanya, ipinako sa krus, namatay sa krus, inilibing. Tapos na ba? Hindi pa. Kasi hindi nga natatapos sa pagpapakasakit, hindi natatapos sa paghihirap o kamatayan, kundi natatapos ang kanyang misyon sa pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Kaya nga ito ay nagdulot ng pag-asa na buhayan itong mga unang nakapakinig, unang nakarinig na wala ng laman ang libingan. Wala na doon si Kristo. At ang katunayan, kung mapansin niyo po, ang sabi dito, nakatiklop na magkahiwalay yung mga panyo at kayong lino na ibinalot kay Jesus. Nakatiklop. Ano ang trabaho ni Jesus noon? Ano ang trabaho ni Jesus? Uy. Ano daw? Sino yung sumisigaw? Ano yung sigaw? Anong trabaho ni Jesus? Uy. Anong trabaho ni San Jose? Karpentero. So, ang trabaho ni Jesus noon, karpentero. At ang karpentero, pagkatapos ng gawain o ng kanyang proyekto, isasaayos niya ang lahat ng kanyang mga ginamit. Na siyang katunayan din dito na pinapayag, natapos niya na ang kanyang misyon. Iniligtas na tayo at naligtas na tayo dahil sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay. Kaya may pag-asa tayo. Kung pakiramdam mo, dapang-dapa ka na, pues wala ka nang dadapaan. Pues tapos na. Kung talagang sayad na, at sabihin mong wala na po, panguna po yung ilong ko sa sobrang dapa, pues panahon na para bumangon. Kasi yun na lang ang daan mo, pagbangon na. Ano ba nangyayari dyan? Busy ka ba, Brad? Wala na yung mga sakristan, no? Nabuhay na. Di ba? Pakisabi nga ulit, pag-asa. Yan. Pangalawang mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay na sa rin naman narinig natin sa ating ikalawang pagbasa, yung panawagan ng pagbabago. Hindi lang tayo narinig natin ay nabuhay si Kristo. Hindi lang tayo na nagsimba. Ang panawagan ay pagbabago. Pagbabago sa mga maling gawain, pagbabago, sabi nga dito, no, yung pagbabago ng kalooban, yung kahalayan, at iba pang mga hindi karapat-dapat sa mga nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Pakisabi nga ulit, pagbabago. Ikatlo, ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang misyon. Sabihin nyo nga sa katabi ulit, may misyon tayo. Sana po, no, hindi ka lang nagsimba, hindi ka lang nandito. Bukas, yung iba sa inyo, babalik na sa eskwelahan, kung may pasok na, lalo na yung mga college. Yung iba, babalik na sa kanilang trabaho. Dalawang kwento ang maririnig bukas. Pwede rin nating marinig na babalik na ulit sa Senado, sa Kongreso, at magbabangayan at mag-aaway na naman sila. Pero sa inyo, dalawang kwento ang lilitaw. Kwento ng mga nag-outing at magpo-post na ng kanilang mga posing-posing. Pero kayo po, ano ang kwento ninyo? Ano ang makikita sa inyong social media? Kwento ba ito ng pagkabuhay ni Kristo? Kwento ba ito ng mga natutunan mo sa mga narinig mo nitong mga mahal na araw? Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang mainggit.
Sige nga. Baka kasi mainggit lang kayo bukas. Uy, Mari, alam mo, ang ganda doon sa Zambales. Uy, Mari, ang lamig sa Baguio. Sana hindi ka mainggit. Sana mas matuwa ka na ngayong panahon ng Holy Week, nakapagsimba ka. Sana yun ang mas ikatuwa mo. Kasi kung tutuusin po, di ba? Meron tayong krisis, may pinagdaraanan tayo, mayroong mga tao na nagtatago sa ilalim ng lupa dahil anumang oras, anumang minuto, may babagsak na naman na bomba. Kaya kailangan mas marami nawa yung mga taong nakasaksi ng pagkabuhay ni Kristo para iparating sa kanila na mayroon tayong pag-asa dahil kay Kristong muling nabuhay. Amen?